So ayun, okay KGX, kumusta kayong lahat? At coin check muna tayo bago tayo dun sa topic natin mga idol. Coin check, lumilipad ang ADA 591, so 530 to 591 is good. Dogecoin is 380 to 454. No, may 19 USDT tayo para sa copy trading. So copy trading, ito yung ginagamit natin, future copy trading lang. Punta lang kayo sa highest copy trader profit or watch nyo yung link natin sa description para alam nyo kung paano yung settings natin sa copy trading. Okay? No, sa mga gustong bumili ng token, nandiyan dyan ng BitGet, mga Lodi, ha? Nandiyan dyan yung link natin sa description. Gamitin nyo na yan para may discount kayo sa mga tokens natin, mga Lods, no? So ngayon, pinag-uusapan natin dito, yung BTC is babagsak daw ng 10,000. Naniniwala ba kayo doon? Ash Crypto, no? If Bitcoin loses 36K, next target is 10K, mga idol. Ay, tama, 10K. So, naniniwala ba kayo dito, mga Lods, no? So, ako, tulad ng sinabi ko, kung wala akong alam sa crypto, matatakot ako pagka ganito. No, una, pag nag-follow ka sa kanila, follow tayo. Yan. Nag-follow ka sa kanila at wala kang alam sa crypto, ang gagawin mo is magbebenta ka kagad, no? Lagi nyo tatandaan ng BlackRock is nandiyan lang, no? Kapag ka nagbebenta kayo at bumabagsak ang value ng BTC, kinakain yan ni BlackRock, no? Ibig sabihin, iniipon niya yan and then malay nyo biglang lumipad ang BTC. So ito, para sa akin, kung tatanungin nyo ako, mahirap yung 10K, hindi na aabot ng 10K, mga Lodi, no? So hindi natin alam kung mangyayari pa ba to, pero ako malakas ang kutob ko na hindi na to mangyayari. Ayun lang yung sarili kong pananaw, mga idol, no? Lagi ako nakabantay sa coins, pero yung 10K USDT, I think hindi na mangyayari yan. Ganun din sinabi dito. So 10 USD nga lang to, sa kanya 10K USDT, dito 10. So minsan ingatan nyo yung makakita kayo ng ganito at bigla kayong, alam nyo na, lalo na sa mga bago. And then basahin nyo yung comment. Ayan, sabi dito, lols, guys, me joke, no? 55 likes in 43 seconds. Not bearish enough. So yung iba dito is nagpapabuse lang talaga, no? Doon sa mga nag-i-invest sa cryptocurrency, mas okay kung binabasa nyo talaga at huwag maniniwala basta-basta. Ganon din dito, kung titingnan nyo, nanggaling to kay Capo, no? Yan. So kung titingnan naman natin si Ash Crypto, sana hindi na lang sila naggaganyan. Yung kasi kapag nakita yan ng mga hindi nakakaintindi sa crypto, wala na, biglang magugulat kayo. Bigla ang lilipad, tapos magugulat ka, nagbenta ka, manghihinayang ka, tapos nandiyan yung bigla kang bibili ng mataas. So parang nagiging buy high, sell low ka na. No, ayan yun. So ito si Capo, ayan. I repeat, exit all the markets. Kung mapapansin nyo, 20k likes to. Pero sinabi niya to 11:22, no? 11/16/2022, mga idol, no? So yung 11:22, yan, kumbaga parang naman yan, hindi pa bumabagsak ng 15k, no? So tama nga naman siya dito na kung umexit ka niyan, hindi mo maaabutan yung 15k. So ibig sabihin, pwede kang bumili ng 15k kung umexit ka nung time na yan. Pero kung mapapansin nyo, nakaraan pa yan. So ngayon, 2023 na, ito 2022, mga idol, no? Ngayon, 2023 na. Ito, sabi niya, kailan siya 2022. So, nag-repeat siya, enter all the market. So, kung nag-enter ka rin ng November 2022, mga idol, is alam ko, medyo mataas pa ang BTC niyan. Ngayong taon lang bumagsak ng 15k ang BTC, mga idol, no? So, ibig sabihin, itong sinabi ni Ash Crypto, no, medyo mataas pa to. So, kung bumili ka niyan nung time na yan, ibig sabihin, para kang kinabahan din, no, na biglang bumagsak ng 15k. Kumbaga, matatakot ka din kasi nung time na yan is pababa ang market talaga, no? Noong 2023, diyan natin nakita yung all-time low, di ba? Yung 15k. So
Para sa akin, walang tama sa dalawang yan. Okay? So, ang pinakatama para sa akin dyan, ito si Capo. No? E di kung nagbenta ka niya kahit pa paano, meron ka. Tapos makakabili ka ng 15K na mas mababa. Diba? Kaya lang, yung iba sinasabing mali si Capo kasi nag-invest sila ng 64K BTC. Diba? So, ng time na yan, bumagsak na. So, ang ginawa nila, hinold na lang nila. Yun yung sinasabi ni Ash, no? Kung ikaw ay nag-invest ng 64, i-hold mo na lang. 'Di ba? Ito naman, kung ikaw ay hindi pa nag-i-invest sa cryptocurrency, 'di ba? At bumili ka nung ganyan time, tama 'yon, binenta mo. Tapos bumili ka ng mas mababa, 'di ba? So, yun. And then ito, plan B. So, Bitcoin halving kasi is 2024. May positive daw na will be in 16K to 65K. So, meaning, kapag bumagsak ng 16K yan, lilipad daw ng 65K. Ngayon, ito yung mga paghahandaan nyo mga idol, no? Kung nasa crypto na kayo at balak nyo talaga na i-hold yan hanggang bull run, huwag nyo tingnan, no? Basic lang. Kumbaga parang ibaling nyo yung ibaling nyo yung attention nyo din dun sa ibang libangan para at least hindi kayo na-stress. Kasi tandaan nyo ang cryptocurrency, kapag wala kang ibang libangan, nakaka-stress yan mga lodi. No, kasi babantay at bantayan mo yan. No? Pero kung ikaw naman is buwan loob mo, nag-take ka ng risk, huwag mo masyadong tingnan and then balik ka. Tingnan mo yung lang, pero kapag ka bumagsak, huwag kang kabahan. 'Di ba? So yung iba kasi nangyayari, pag bumagsak benta. Tapos kapag biglang umangat, bili. Ang nangyayari, buy high sell low, mga lodi. No, yun yung iwasan nyo, wag. Ito naman, so pag hindi daw kayo nag-invest sa Bitcoin 1 hour ago, na-miss nyo na, mga lodi. So, iba yung mga sinasabi nitong mga to na babagsak versus sa sinabi nila, di ba? So, ito na yung time na parang ako, hindi ko sinasabing mag-invest kayo kasi una, 37K na yan. Di ba? 37K na yung BTC. Ang hirap niya, tas pagka biglang bumagsak, manghihinayang din kayo, di ba? Nandun na yung sisihan. Diba, basahin nyo maigi, no, kung ano yung nasa loob ng crypto. Pero ako, hindi na darating yung 10K, no. Ang gagawin ko, pag bumaksak pa yan ng 20K, wala, bibili na rin ako dun. Bibili na rin ako ng Bitcoin, I think 200,000, yung mga ganyan. Susubukan ko na. Kasi una, ang laki ng potential na biglang aangat di ba? Tsaka Mothercoin, di ba? So, ako siguro ang next kong pag-iinvesan soon, Bitcoin. No, tsaka ETH mga lodi, no. So CoinGecko CoinGecko pang is positive 38K. 'Di ba? So ito, kung wala kayong alam sa crypto mga lodi, no, maniniwala kayo sa sinasabi nitong mga to and then magbebenta kayo. Ingat lang mga idol, mas okay kung inaaral nyo maigi at marami kayong reference, di ba? Itong mga to biglaan lang to Wala naman silang reference, di ba? Kaya alam mo sa sarili mo na joke dapat to, di ba? So ayan. Bullish for XRP, pwedeng lumipad ang XRP. Bumili tayo XRP. Pakita ko sa inyo. Ayan. Bumili na naman tayo. 789 and 112. Winidraw lang natin, nilagay natin sa ibang wallet. Dito kasi nilalagay ko lang yung ating ADA and Dogecoin. Ayan. ADA and Dogecoin, tapos mag-aano lang ako, magka-copy trading. So, yun lang naman ako Yun lang ang ginagawa ko. Hindi ako marunong mag-future, pero nagka-copy trade ako. Tapos, syempre, iniiwasan ko yung mga US market news. No? So, final huwag kayong masyadong maniwala dun sa mga ibang nagtutweet na babagsak ang BTC. Kayo mismo aralin nyo, huwag yung basta-basta, okay? Check nyo kung ito for the views lang, yan dalawang yan, or legit. Dapat i-check nyo kung ano yung reference nila, okay? So yun lang sa akin yung KGX at mabuhay kayong lahat.